Ay, Friday. Friday, ngayon Friday. Ay, nako. Kaya pa ako nakakape-kape. Pero wala rin laman. Ay, nako. Pa. Init. Walang init ngayon. Ay, alisan ako ngayon. Sana sa mga hapon, alisan na. Pumunta doon. Dahil dyan, hindi mo na ako makaalis. Okay, magtikahan tayo. Tikahan! O, okay. Naalala ko kasi yung dati kong kaibigan. Ako nag-open siya kasi ng kwento sa akin. Dahil inopen niya ako sa akin, kaya inopen ko sa inyo. Kaya syempre, chismosa ako. Pag chismosa ka din, kaya chika ko sa'yo ha. Yun, yung kaibigan ko na yun dati. Kasama ko kasi siya dati. Eh, ngayon sa ilang taon na din na kami nagkikita. Yun, ngayon ko lang alala ng chismis niya sa akin. Ngayon ko lang pinapachismis. So itong, yung dalaga pa siya dati. Dalaga siya dati. Ngayon, mayroon siyang nakilala ng lalaki. Si ate, taga-probinsya kasi siya, sa probinsya. Tapos, yung lalaki na yun, nakarating sa probinsya na yun. Kasi meron siyang trabaho, parang sa bus ata nagtatrabaho, sa bus. Kaya yung driver na yun, nasanay na magpunta-punta sa mga probinsya. Kasi siyempre, pag driver ka, nakakapunta ka na ibang probinsya. Yun, tapos nakilala niya yung babae, yung kaibigan ko dati. Wala pa siyang, single pa siya nun, wala pa siyang asawa nun. Panganay siya sa kanila ngayon. Sobrang mahigpit yung tatay niya. Kaya hindi niya inamin sa parents niya na siya ay nabuntis. Hindi niya inamin yun sa pamilya niya kasi alam niya sa sarili niya na ang lalaki ay merong sariling asawa. May asawa sa Laguna, tapos meron ding anak. May anak din. Ay, buntis din ata. Wala pang asawa pala, wala pang anak. Pero kasal, kasal siya. Yung lalaking yun, na boyfriend niya, nagkaroon ng asawa, nakasal. So pag hindi nakipagrelasyon talaga ng seryoso yung lalaki sa kanya kasi yung lalaki niya may asawa. Tapos yung dalaga na ito, na kaibigan ko, nagustuhan lang din yung lalaki. Hindi niya mapakilala sa parents niya kasi nga alam niyang may sariling asawa. Ngayon, nakapaghiwalay na siya sa lalaki. Pero never niya inamin na buntis siya. Yun. Nag-aalala siya paano niya maitatago sa parents niya yung nangyayari. Kaya ang ginawa niya, lagi niyang nilalagyan ng cover. Parang may tali sa mga tiyan. Oo. Yung mga mataba. Kung yan mataba ka, yung taba, may tali-tali para lumit ang tiyan, di ba? Ngayon, ang nangyari, ito yung pinaka-ending talaga ng niya. Nung araw na yun, manganganak na siya. Ngayon lang nakita ng pamilya niya, mga kapatid, ng parents, doon pa lang ngayong araw na to nalaman na buntis siya. Oo, kasi sumakit na ang tiyan niya, sobrang sakit ng tiyan niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya kasi sobrang sakit na ng tiyan niya. Tapos, ang ginawa ng parents niya, sobrang takot. Dinala siya sa ospital. Pinadala siya sa ospital ng parents niya kasi nga, halos mag-iyak-iyak na dahil nga, hindi nga maayos yung sakit ng sobrang tiyan niya. Yun, doon nalaman na, ayun pala ay buntis. Yun, inamin na lang niya sa parents niya. Kaysa naman na ipamigay yung anak niya. Pasalamat na lang, kahit na hindi nakukover ang pag-aayos ng anak niya, malakas yung bata. So, yung lumaki na yung batang yun, lagi siyang hinihiram ng lalaki, naging kalibin niya, kasi malaki na yung trabaho nun eh. So, nag-ask doon sa kaibigan kong babae na, pa-cover yung anak, cover nila, pagtulungan para makapag-aral. So, hinayaan yung kaibigan ko na pamigay mo, pahiram yung anak niya kasi nga, pinag-aaral ng college. Hinayaan niya kasi may anak din kasi siya, kaya nagkaroon na rin siya ng anak, kaya hindi niya alam. So, ngayon, nagkaroon na rin naman ng in-accept na lang din ng tunay na asawa, yung pagiging anak nila. Kaya nakakover niya yung bahay, sa bahay yung naging anak nila. Kaya lang, kinasama nung anak, sobra-sobra higpit ng tatay. Yung naging asawa ng naging jowa ng kaibigan ko, laging kinukwento ng anak niya. Sobra-sobra talaga ang higpit ng nakarelasyon niya. Sobra-sobra din higpit sa anak niya. Kasi ang gusto ng anak ay umuwi na ng probinsya sa nanay niya. Para magkaroon ng malaya kasi sobrang higpit eh. Tsaka hindi niya close yung kanyang stepmother. Sobrang higpit din ng stepmother. Lagi nasasaktan lahat. Parang hindi naman pala lagi nasasaktan pero nabubungangaan. Sobrang nalaman ng kaibigan ko, pinuntahan niya rin sa Laguna. Pinuntahan niya. Ngayon, kinuha niya na talaga yung tunay niyang anak doon. Kahit maganda away-away sila ng stepmother, kinuha niya na anak niya. Wala na rin gagawa sa kanya yung lalaki yung naging karelasyon niya kasi anak niya yun eh. Oo, sinabi na tinulungan sa pag-aaral pero ganun sobrang higpit. Hindi na halos maano yung anak niya. Umuwi na lang sila sa probinsya hanggang sa nagtulong na lang sa bata yung anak niya. Naghanap-hanap na lang ng trabaho doon pero minsan nag-i-school din. Para lang patulong sa nanay niya kasi yung nanay niya may mga anak din naman sa pangalawa. Pero sa sa babae at lalaki, solo siyang anak. Pero mga mama at papa niya may mga kanya-kanyang mga anak din. Kaya solo siya. Kaso sa sobrang nagkaroon na rin siya ng boyfriend. Parang nainlove na lang din siya sa kabandi niya. O kabandi na bata. Total, nasa tamang edad na rin naman siya. Nasa 20 ata, 21. Pumayag lang yung nanay niya. Pumayag lang rin yung nanay niya. At least, para sa kanya, na-cover niya rin yung sarili niya. Naging malaya siya. Kaysa nag-i-stress na ma-stress sa parents niya. Oo, kaloka. Pero okay naman sa kaibigan ko nun, na-accept ng anak niya na nakipagrelasyon na lang daw. At saka, mabait naman yung naging boyfriend nun. Tsaka yung pamilya din ng lalaki. Okay din. Kaya, malaya, kumbaga, swerte din naman yung anak niya. Sa nagkaroon ng relasyon na nakaasawa. Yun, sa awa naman ng Diyos, naging okay pa rin naman yung kaibigan ko na yun. Tapos, yung anak niya malaki na din. At least, yung panganay niya, lang sa bandang parte ng probinsya niya.
Sa may, lagi pa rin nakikita kasi may mga apo na rin siya kasi nagkaroon anak. Yun, okay naman. Kumbaga sa kanya, maganda na rin naging ayos na lumayo na yung tunay niyang anak doon sa kalibing niya dati kasi nga maligalig yung tatay niya tsaka yung stepmother. Kasi lagi siya magkasak sa away-away. Kaya kinuha niya yung anak niya. Yun lang. Sa sobrang mahalaga lang sa kanya, naging kahit nagkasala siya sa parents niya kasi nagkaroon siya ng karelasyon na may sariling asawa. Nag-sorry lang siya sa parents niya, at least na-cover niya yung anak niya. At naging okay kahit hindi niya na makakalimutan niya dati sa mga pa-check up hospital dati. Kasi nga nakatali ang tiyan niya, nakatago sa parents. Yun lang, at least pinag-ayos naman siya ng Diyos. Nag-okay yung baby niya, yun lang. Pa-check lang ako. Sobrang init. Yun na, good time.